Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Bago po tayo magumpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, painggan po natin, ito po putok na po ito sa social media mga katambay, hindi po sa mainstream media. Sa social media, yung ginawa po na disqualified po doon po sa makakalaban daw po ni Tambaluslos mga katambay, si Nene Bacale mga katambay. May pahayag po rito si Attorney Vic kung paano po ito dinisqualified mga katambay. Samantalang ito po ay maayos na maayos pong nag-file ng kanyang candidacy, pero sa last minute daw po, last minute na nang tanggalin ito, pati po sa sample ballot mga tambay. May pahayag po rito ang Attorney Vic at komentuhan po natin mga kababayan. Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, dyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung Grabe na mga tambay, no? Grabe. Ang ginawa po dito po sa Katunggali po ni Tambaluslos po. Ayon po sa Vice President yan. Siya po nagpakalat ng Tambaluslos dyan. Talaga po palang hindi po pala matitinag ang Martin Romualdez sa kanyang bayan mga tambay. Talagang wala pala siyang kalaban eh. Pero ito po yung sinasabi ni Attorney Vic mga kababayan. Ito po yung sinasabi ni Attorney Vic. Yung una po nung sa sample ballot po mga tambay. Sa sample ballot po nakalagay po ang pangalan ni Nene, ni Bacane, Nene, independent. Tapos si Chua, marami po pala naglalaban-laban dito mga kababayan. Bali apat po sila. Si Bacale, Nene, si Chua, Danilo, saka si Gaut Minerva, saka si Romualdez Martin. Ito po mga tambay. Ito po yung sample ballot po sa Leyte, 2nd District. Yan po, nakikita nyo po. Nahandyan po Kompleto po. Bali, apat po sila. Pero nung nilabas na po, yung actual na po na sample ballot, wala na po. Solo na po si Congressman Martin ang speaker. Tambaluslos daw po. Ayan. Solo na po siya. Wala na po siyang kalaban, mga kababayan. Siya na lang po ang nakalagay po sa sample ballot po ng COMELEC. Kaya po nakakalungkot po. Ito po, putok na po ito. Pinag-uusapan na po ito sa social media, mga kababayan, mga katambay. Di ba? Talaga pa. Ano na nangyayari sa
Ano na nangyayari sa ating bansa, pati po sa COMELEC, mga kababayan? Parang ayaw po yata nilang lumaban ng parehas. Bakit kaya? Takot matalo? Takot matalo ang speaker? Kaya po ginagawa na ng paraan, pati ang COMELEC. Ito po, magsasampa po ng kaso ang grupo po. Nito pong si Nene Bacani, mga katambay. Ang pambato po ito. Itinaas po ang kamay nito ni dating Pangulong Duterte, mga katambay. Susuportahan po ito ng PDP laban, mga katambay. Itong kandidatura sana. Kung hindi po ito tuluyang madidisqualified, malaki po ang tsansang talunin po nito si Tambaluslos, mga katambay. Kaya lang, gumawa na po yata ng paraan talaga. Ang taga Leyte, mga katambay, 2nd District ng Leyte, ay wala na po doon ang pangalan po ng Nene Bacali, mga katambay. Nag-iisa na lang po si Martin Romualdez Martin, mga katambay. Lakas ang partido niya. Ibang klase, no? Lahat po na disqualified yata. Dahil siya na lang ang nag-iisa eh. Pati po yung tatlo. Bali, 3 po. Yung 2 pang kasama ni kalaban nila na katunggali na si Gaot Minerva at si Chua Danilo, wala na po sa listahan ng COMELEC. Dito po sa sample balot nila, mga kababayan. At ito po hindi ibinabalita po ito sa mainstream media, mga kababayan. Tanging sa social media lang po ito pumutok. Talagang gagawa po pala talaga ng paraan para po hindi mawala o sinasabing manatili talaga sa kapangyarihan. Dahil po pag nanalo po ang isang Tambaluslos daw po, ay talagang siya na naman po ang speaker ng Kamara. Di po ba? Kaya kailangan po hindi matalo ito. Ayon po sa kanila. Dahil alam naman po natin ang pinasabog po ng Vice President ay 2 tao lang po ang kumukontrol ng pera ng ating bansa. Lalo ng pera ng mga Pilipino, ng taxpayer. Di po ba? 2 tao lang. At ito po, parehas po tumatakbo yan. Isa po si Martin Romualdez, ang Tambaluslos daw po, sabi ng Vice President. At syempre po, yung isa pang magaling na taga Bicol, na si Saldico, mga katambay. Talagang pipilitin po nila, kahit po yata sa ganitong pamamaraan, kung totoo po, ang pinasabog po ni Atty. Vic, talagang gagawin po pala nila at gagawin kahit kahit sa masamang paraan kaya, sa sobrang pandaraya na, gagamitin kaya ang pera, yung sinasabing marites ni Senadora Amy, na lahat ay pababagsakin ng 1 trillion, 1 trillion pondo para dito sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Kaya, syempre, sa laki ng pera na pinaputok ni BP Sara, kaya-kaya talagang gumawa ng paraan ng isang speaker sa Leyte. Baka lahat nga talaga ng mga kalaban niya dadaanin kaya ito sa pera dahil sila raw ang may control ng pera. Di po ba, mga kababayan? Kaya ano na nangyayari sa ating bansa? Yung pera ng mga Pilipino sa politika lang po nagagamit at pati nga yung ayuda ay gamit na gamit po daw sa pamumulitika dahil mga politiko ay marami na po nagpapasabog dito. Dahil mismo pati mayor, naranasan niya kung paano po ay politika ng mga politiko ang pera ng bayan. Lalo't gamit na gamit daw po yung ayuda sa pamumulitika. Vote buying na raw po ito. Halos, sabi po ng mayor ng taga Baguio at marami pa. Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte, ganyan din po ang kanyang tinuran, ang kanyang komento. Ang Vice President, ganun din po. Pero pilit po itong pinabubuti. Mabuting-mabuti po ito, mga kababayan. Lalo pagdating sa social media, yung mga binabayaran po yata mga vlogger dyan, talagang puspusan po ang ginagawa nilang pagpapabango dito po sa pamahalaan natin ngayon. At wala po silang nakikita. Kahit anong anomalya, wala pong nakikita itong mga tao na ito. Talagang napakalinis po ng administrasyon po ng bagong Pilipinas pagdating po sa kanila. Kung sila po na sila panunuorin nyo, ay talagang walang ginawang kasalanan, walang ginawang pagkakamali ang gobyerno ng bagong Pilipinas. Ang institusyon ng Kamara, institusyon ng Senado, at ang pamamahala po ng Pangulong Marcos ay wala pong anomalya. Lalo pagka mga vlogger na nababayaran daw po ayon kay Banat Bay, mga katambay. Wala sila nakikita dahil nga bayad daw sila. Kaya dito, pera na naman kaya
ang gagamitin at pera na naman kaya ang makikipag-usap sa COMELEC? Gamit kaya ang malalaking pera sa COMELEC ginagamit? Dahil alam naman po natin, may mga history na yan. Ang COMELEC, di ba? Nung panahon po, di ba? Nauso po yan. At pumutok po yan, mga kababayan, nung panahon po ni Gloria. Kung natatandaan po natin, di ba? Panahon po ni Gloria sa kanya PJ. Di ba? COMELEC, hello Garci. Kung natatandaan po natin, mga kababayan, di ba? Hello Garci. Di ba? Gamit na gamit po talaga sa halalan dahil marami po nagiging istorya o nagpapatotoo. At alam naman po natin pare-parehas, yung panalo ka na, pagdating po, pera ng pinairal, natatalo ka pa. Nanalo ka na nga. Pagka naman disqualified ka sa COMELEC, natatalo ka pa rin. Talagang makapangyarihan ng COMELEC pagdating sa botohan, mga katambay. Diyan po natin malalaman ngayon kung ano po isasagot. Iintayin po natin ang sagot ng COMELEC chairman, mga katambay. Ang chairman po na si George Garcia, mga katambay. Alamin po natin kung ano ang kanya isasagot. Bakit nagkaganon? You know, nakapag-file ng candidacy, tinanggap ng COMELEC, walang issue, pero last minute, sinibak, tinanggal, disqualified. Last minute, mga tambay. Hindi pa alam ng tao na siya disqualified na. Ibang klase, no? Wala man lang nagsabi, ayon kay Atty. Vic, hindi alam nung ni Nene Bacali na siya disqualified, mga katambay. Ibang klase. Mangangampanya na siya. Buo na ang kanyang plano, ang kanyang mga gagamiting mga pangangailangan niya sa pangangampanya. Tapos last minute, malalaman mo, disqualified ka pala. Dahil ang kalaban mo ay matigas, maraming kwarta. Isang damo ka lang pera ng mga kalaban mo, kaya gagamitin ito. Kaya, ibang klase na ang politika sa atin. Kaya, mag-abang-abang po tayo, mga kababayan, sa nangyayari po sa ating bansa. Lalo po, sa darating po na senatorial yan. Ibang klase yan. Nakita po natin ang ginagawa po ng mga survey company ngayon. Kahit po napakarami natutuklasan ng mga Pilipino na anomalya, korupsyon, sa institusyon ng Kamara at Senado. Sila na mismo, Vice President na nagpapatotoo dyan na napakaraming korupsyon dyan. At ang dating Pangulong Duterte, puro sabi niya, istapa ang pinagagawa nila, istapa. Pero sa kabila nun, pagka survey ang pinakinggan mo at pinanood mo, panalo pa rin sila sa survey nila. Talagang pati survey, nagagamit na yata ng malaking pera. Kung totoo ang sinasabi nga ni Senadora Amy Marcos, 1 trillion ang budget. Di po ba? Kaya magkano lang ang survey kung 1 trillion yan? Magkano lang ang COMELEC kung 1 trillion yan? Di umano. Di po ba? Magkano lang din po ang mga nasa social media, nasa media. Magkano lang yan sa 1 trillion? Barya lang yan. Kaya lahat po papabor sa kanila. Media yata, social media yata, COMELEC yata. At siyempre po, mga politiko pa, mga katambay, mga kampi-kampi. Di po ba? Kaya nga isang damo ka lang mga trolls eh. Kaya ngayon makikita mo mga trolls, talagang lahat po nagpapabango sa bagong Pilipinas. Nakita po natin, pati mga survey ngayon sa Vice President nakatutok. Pati sinesurvey na nila ngayon, pati yung impeachment. Tapos, pati kay dating Pangulong Duterte, sinesurvey na rin ngayon. Yung investigasyon daw po sa Pogo at doon sa kanyang war on drugs. Ibang klase mga survey company ngayon. Malaki yata ang kinikita nila ngayon. Katulad nito, COMELEC. Alam naman natin, pag panahon ng kampanya, napakarami mandarayang politiko. Mismo po, COMELEC na nagsasabi niyan. Napakaraming mandarayang politiko daw, mga katambay. Ayon mismo yan sa COMELEC. Totoo naman yun. Di ba? Dahil ngayon, kung gusto mong manalo at hindi naman paglilingkod ang gusto mo, kapangyarihan lang at perang malaki, gagamit tapos mayaman ka pa, gagamitin mo talaga pera mo dahil bawing-bawi ka eh. Pag nanalo ka, higit pa sa ginastos mo ang babalik sa'yo. Sa nakikita po natin ngayon, ang mga style po ng politiko ngayon, unlimited, buffet. Buffet po sila ngayon, mga kababayan. Ang nangyayari po sa ating bansa, napakalalaking numero po
ang sumasabog po at natutuklasan ng mga Pilipino. Magtatatlong taon pa lang, napakaraming pangako, napakaraming proyekto, pero wala naman nakikita mga Pilipino. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, isang taon pa lang nakikita mo na ang kanyang mga pangako, mga proyekto, build, build, build. Isang damukal na airport, isang damukal na pantalan, isang damukal na mga tulay, isang damukal na mga karsada, mga train, subway, kaisa-isang subway, mga katambay. Tapos, nilinis pa niya lahat. You know, pati ang mga karagatan natin, nilinis. Yung ating tourist spot, di ba? Boracay. Ngayon, may tourist spot na rin po sa Metro Manila, yung Taian. Nalinis din po ang Taian. Ang Manila Bay at ang Ilog Pasig, luminis. Yan po ang ginagawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Yung pinakamagaling na presidente, gumawa ng 6 na taon, na napakarami na gawa, pero pinasasama nila dahil yung sinasabi nga ni Vice President, pagkakapangyarihan ay nakabalik na sa kanila, ayaw na nila itong pawalan. Pawalan. Dahil nahandyan kasi sinasabing kayamanan, kapangyarihan, may bonus pang droga ayon sa Vice President. Intay-intay na lang po natin mga kababayan. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari po sa susunod na mga araw o malapit na po kasi yan. Kung ito po ay talagang madi-disqualified, talagang ibang usapan na po ito. Ibig sabihin nito talagang malaki po ang takot ng isang tambaluslos dito po kay Nene Bacale. Napakalaki po ng kanyang takot. Hindi po talaga siya yata lalaban ng parehas. Dahil siguro sa tingin niya ay tatalunin siya nito. Kaya po, gagamit na po yata sila ng napakalalaking numero ng pera para po hindi matalo. Kasi kung lalaban lang yata ng parehas ayon kay Atty. Vic, ay baka matalo ang isang tambaluslos. Kaya gagawan daw po ito ng paraan. Nakakalungkot mga kababayan. Muli po ay inyong katambay, si Katambay Manong po. Maraming salamat po. Kahit po nakakalungkot po nangyayari sa ating bansa, ang natutuklasan po natin, ganun din po ang ating mga nagsusuri at may pagmamahal sa bayan, ay talagang nakakalungkot mga kababayan. Thank you po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po ang mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kababayan. Ingatan nawa po tayo. Sa muli, paalam. Bye-bye.